Ngayong araw, punta pa rin tayo sa gamit ng pandiwa. Nung nakaraan na pag-usapan natin ang unang gamit ng pandiwa, na ang pandiwa ay gumaganap bilang aksyon o kilos. Naman ay pumunta tayo sa pandiwa bilang karanasan. So bale, ito na ang pangalawang gamit ng pandiwa na ating pag-uusapan. So ano nga ba ang pandiwa bilang karanasan? Ang pandiwa ay nagpapahayag ng karanasan kung ito ay may damdamin o emosyon. So sa pangungusap na ating titignan mamaya, kailangan nating makita or magkaroon ng damdamin o emosyon na tumatayo bilang pandiwa. Sa pandiwa bilang karanasan, kailangang may aktor na nakakaranas ng damdamin o saloobin na inihuhudyat ng pandiwa. So, tignan natin ang ilang halimbawa na ating inihanda. Unang halimbawa, nalungkot ang mga bata sa pagpanaw ng kanilang guro. Una muna nating titignan ay sino ang aktor sa ating pangungusap. Ang aktor dito ay ang mga bata. So, sila ang nakakaranas ng emosyon o damdamin. Ano ang emosyon na nakalagay dito sa ating pangungusap? Yun ay nalungkot. Sila ay nalungkot. Ang mga bata ay nalungkot sa pagpanaw ng kanilang guro. Susunod na halimbawa, nasiyahan si Pedro sa kanyang mataas na marka sa pagsusulit. Una muna nating titignan ay kung sino ang aktor. Sino kaya ang aktor sa pangungusap na ito? Tama, ang aktor sa pangungusap na ito ay si Pedro. Siya ang nakakaranas ng damdamin o saloobin o emosyon sa pangungusap na ito. Ano ba ang emosyon na kanyang nararamdaman, nararanasan sa mga panahong ito? Siya ay nasiyahan. Ayan. So, ulitin natin. Ang pandiwa ay tumatayo bilang karanasan kung may aktor na nakakaranas ng emosyon o matinding damdamin sa isang pangungusap. Kayo ay, kung inyong nagustuhan ang ating pag-aaral ngayong araw, huwag po ninyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating video. Salamat!